Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part ng problema ni customer, lumulubog itong brake pedal niya. Nung tinanong ko na ipagawa na pala nila ito, tapos pinalitan ng bagong brake master assembly. At nung hindi daw makuha yung problema, nag-recommend yung gumagawa na palitan daw ito ng brake booster. Medyo malaki na yung nagastos ni customer. Dahil nga yung 4 na preno niya sa gulong, na-check up na rin at na-adjust na rin yung preno. Pero ang pinoproblema ni customer, ganun pa rin daw. Kaya nga nung chinek up ko, kung napanood nyo yung part 1, talagang lusot ang preno niya. Lubog talaga, dikit sa flooring yung brake pedal. Kaya nga pinakuha ko yung customer yung luma niya, kung napanood nyo nga yung part 1, at ito na yun, yung lumang brake master assembly niya. Ibabalik ko yan mga boss, dahil sa nakita ko ang naging problema lang yan, masyadong marumi itong brake master assembly niya. Kaya nung nililis ko maigi yan at nakita ko yung piston na primary at secondary, okay pa naman. Ayan mga boss, kita nyo yung fluid lumabas na agad siya nung pinamp ko ng pinamp. Tapos kung mapapansin nyo itong piston niya, habang tinutulak ko yan mga boss, matigas na siya. Ibig sabihin, okay na ito, pwede ko na siyang ibalik sa dati niyang position. Yung tinuturo ng daliri ko mga boss, yung butas dito sa primary piston, pag ipinasok niya yan dito sa booster, meron doon nakaabang na push rod mga boss, ishoot nyo yan doon sa butas na yan. Kumbaga, ayan ang pinaka-guide nyo para sigurado ko yung naisentro nyo ng maayos sa pagkabit itong brake master assembly dito sa booster niya. Siyempre, ganun din yung built-in na bolt dito sa hydrovac nyo. Dapat, isentro nyo yan dito sa butas ng brake master assembly. Tapos, pwede mo na ngayon itulak yan. At pag sigurado ka na lumapat na itong brake master assembly, ipakapit mo na itong dalawang fitting dito sa master cylinder. Ayan mga boss, di ba nakita nyo? Ipinakapit ko na yan. Tapos, kuha ka ngayon ng 12 na open wrench. Igpitan mo na yan para yung fluid hindi tumapon. At ito naman yung dalawang nut na number 12, ilagay mo na yan dito sa magkabilang gilid ng brake master assembly mo. Pag okay na, gamit ka na ngayon ng socket wrench na number 12 para ma-final mo na yung paghigpit ng dalawang nut dito sa brake master assembly. O yan mga boss, nakita nyo diba? Mahigpit na yung dalawang nut. Siguraduhin mo pa rin. Gamit ka ngayon ng box wrench na number 12. I-check mo pa rin yung pagkakahigpit ng dalawang nut dito sa brake master assembly. Importante kasi mga boss na dapat wala siyang singaw. Kaya nga kung mapapansin nyo, itong brake master assembly, meron siyang o-ring Kaya importante na wala yung singaw. Tapos yung vacuum hose ng hydrovac mo, ilagay mo na rin yan. Pag lumapat na siya, kuha ka ng plier. Huwag mong kalimutang ilagay yung clamp niyan para sigurado ka na hindi magkaroon ng singaw dito sa vacuum hose. Tapos yung socket wire para sa sensor ng brake fluid, ilagay mo na rin yan. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ka na ngayon magsalin ng brake fluid. Ima-maximum ko na yan mga boss. Tapos bago ako magsimulang mag-bleed, balawan ko muna itong basahan, tapos punasan ko itong brake booster niya. Pag okay na, pa-start ko na itong makina. Dahil na-pa-start na itong makina, kailangan nyo na makakasama mga boss. Siya yung magbobomba ng brake pedal. After ng ilang segundo, ipapapirmi ko yan, nakadiin sa brake pedal, luluwagan ko itong fitting niya. And mga boss, nakita nyo diba, pinalabas ko yung hangin yan or yung brake fluid. Tapos pump ulit. Tapos pirme, after ng ilang segundo, palabasin ko ulit yung hangin yan dito sa fitting niya. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo yung pag-bleed na ginagawa ko. Bomba! Pirme! Bomba! Pirme! Pirme, ibig sabihin nakadiin sa brake pedal, tapos luwagan mo itong fitting. Pag lumabas na yung fluid, higpitan mo agad. Bomba! Pirme! Bomba! Pirme! Oo nga sir. What do you think? Dali. Okay na ito mga boss, hindi na siya lumulubog. Pero may pakiramdam akong bago. Matigas ito pag inaapakan yung brake pedal. Ayun naman ang pumalit. Ipamp ko itong brake pedal mga boss. Tapos apakan ko itong gas pedal. I-rev ko ng kaunti yan. Tapos apakan ko ulit itong brake pedal. Pero kasi pag ginagasan ko kanina, dahan-dahan Dati kasi mga boss, pag nirev ko yan, tapos inapaka ko yung brake pedal, dahan-dahan siyang lumulubog yung brake pedal, ganon. Balik muna ako dito sa harapan ng makina, i-check ko yung fluid, kaya lang nagdagdag na pala sila. Ayan, naka-full na yung brake fluid niya, naka-maximum na siya. Ipatest ko muna ito kay customer bago ko gawin yung isa pang nakita kong problema. Tingnan ko lang kung maramdaman ni customer. Testing mo.
Abante ka, itong ginawa ko, nakita mo naman di ba? Sa tapak lang, ano? Ano, okay na yung lakas niya? Okay na, malakas na. Atras pa, sir, atras pa. Okay. O, di ba, okay na raw. Hindi niya naramdaman yung matigas na brake pedal. Tingnan niyo mga boss, ito ang dahilan. Kapit na kapit, oh. Bakit yung kaya naging ganyan yung kapit? Eh di ba, wala kasing preno ginawa nila dyan, sila nag-adjust. Akala nila makukuha. Hindi ko sabihin, lumulubog kasi. Yung brake pedal mo, kaya ginawa nila, nilaksan nila yung preno sa likuran. Akala nila makukuha, eh hindi nakuha. Ayan mga boss, yung sinasabi ko sa inyo na pag inapakan ko itong brake pedal niya, matigas dahil nga sa kagustuhang lumakas yung preno nung gumawa, idinikit niya na itong brake shoe dito sa brake drum na halos di mo na mapihit yung gulong. Kaya nga nang matapos kong gawin itong preno ni customer at hindi na nga lumulubog itong brake pedal niya, ang naramdaman ko naman pag inapakan ko yung brake pedal, medyo matigas. Yun nga ay dahil sa kapit itong preno niya sa likuran. Kaya nga kung makikita nyo, tinanggal ko itong brake drum niya sa likuran tapos nililis ko muna siya. Kasi nga ang gagawin ko dyan mga boss, babawasan ko lang yung adjustment nitong preno niya sa likuran. Kaya nga kung napanood yung part 1, nang hinila ko yung handbrake niya, matigas. At higit sa lahat, kailangan mo pang pumersa para mapagana mo yung handbrake. Kaya nga nung una pa lang na pag-check up ko, alam ko agad na meron na itong mali. Experience ko kasi yan, na kapag yung preno hindi nila makuha yung paglubog ng brake pedal, lalo na pag dumidikit na sa flooring, ang ginagawa nila, binubuksan yung preno dito sa likuran. Tapos halos idikit yung brake shoe dito sa brake drum. Ay nako, mag-adjust na nga ako ng preno. Baka may masakta na naman, sabi naninira. Paano ko may papaliwanag sa mga tinuturuan ko kung hindi ko sasabihin yung totoong nangyari? Boss, mag-iisip ka naman ng kaunti bago mo sabihin yung salitang naninira ako. I-adjust ko na itong preno mga boss, isentro ko muna pala itong brake shoe niya, tapos isalpak ko muna itong brake drum para malaman ko kung gaano kalaki yung adjustment na iluluwag ko dito sa preno ni customer. Ayan mga boss, kung makikita nyo, diba, sinasalpak ko itong brake drum niya, medyo maskip nga lang, tapos hihilahin ko ulit yung palabas itong brake drum. Ayan, kung makikita nyo, kapit na kapit talaga siya. I-adjust ko ngayon dito sa brake adjuster. Bali yung pag-adjust na gagawin ko dyan mga boss, tandaan nyo, paluwag dahil nga sa masikip yung pagkaka-adjust dito sa preno ni customer. Ayan mga boss, kung makita nyo, naluwagan ko na yan itong adjuster niya dito sa preno, tapos ibabalik ko na ngayon itong brake drum. Ayan, kita nyo mga boss, ano? Ibabalik ko na siya. Okay, pagbalik ko, kailangan na iikot ko na itong brake drum, di ba? Pag nasobrahan kayo sa pagluwag sa pag-adjust mga boss, pwede nyo naman i-adjust ulit yun para humigpit siya. Basta ang mahalaga, itong brake drum, pag insinalpak mo yan dito sa axle niya or dito sa hub niya, maluwag, hindi siya mahigpit, na sobrang higpit. Gaya yan mga boss, na sobrahan ako sa pagluwag ng pag-adjust ng preno. Kaya nakita nyo, nag-adjust ako ngayon, pataas naman yung preno. Ayan na dapat ang tama mga boss. Naiikot ko siya ng kamay ko. Ilagay ko itong gulong para sigurado. Dapat pag nilagay nyo itong gulong at inikot nyo yan, dapat maluwag nyo siyang maiikot. Hindi naman sobrang luwag ibig kong sabihin hindi ka gagamit ng puwersa. Ayan mga boss, mahigpit na itong nut, ikutin ko na itong gulong. Diba? Nakita nyo, dapat ganon. Testingin ni customer yan. Diba? Yan, matigas eh. Kaya nga mga boss, kung mapapansin nyo, hindi ko muna ito ni road test na kasama si customer. Chinik ko muna kung mararamdaman niya yung matigas na brake pedal. Kaya ang problema, hindi niya naramdaman eh. Kaya gawin ko muna ito bago kami mag road test. Dito naman ako sa kabilang side. Nakita nyo mga boss, ano? Mahirap siya ikutin. Paano nga ginamit ko eh. Tanggalin ko muna itong gulong mga boss gamit itong impact wrench ko. Sana lang mga boss, nakasubaybay kayo para naiintindihan nyo itong paggawa ko dito sa problema ng sasakyan ni customer. Malaking bagay na rin ito sa inyo mga boss para kung sakaling mahilig kayo sa DIY, pwedeng kayo din gumawa. Tanggalin ko na itong brake drum niya mga boss ni customer. Kita nyo ang kapit-kapit niyan. E paano na lang kaya kung tumakbo si customer ng malayo? Naku po, tapos natapat ka pa sa EDSA. Ang bibilis pa naman dumating ng mga wrecker doon. O kaya natapat ka doon kay mapagbahal na mekaniko. Kaya totoo talaga kapag mabait yung customer, hindi sila basta-basta nasisiraan sa daan Katulad dito mga boss, pero ang kapit na ng preno niyan hindi pa nanikit ng todo, malayo pa yung pinanggalingan nila.
tapos yung preno lusot pa. O di ba? Patunay na mabuting tao sila eh. Hindi sila pinabayaan ng Diyos, iningatan sila. Yan, natanggal ko na yung brake drum mga boss. May dahilan ako kung bakit hindi ko yung ginamitan ng 2 tornilyo na number 14 para sa pagtanggal ng brake drum mga boss. Iningatan ko kasi yung brake shoe na wag siyang matungkab. Na-experience ko na kasi noon yun mga boss. Pero pag stack up yung brake drum, yun, pwede yun. Ginagamitan ko yun ng 2 tornilyo. Para hindi ako mahirapan sa pagtanggal ko ng brake drum. Balik tayo sa paglinis ng preno. Dahil nga sa ito brake shoe niya mga boss, nakita ko nangitim yan eh. Yung brake shoe niya, ayan makikita nyo naman oh, i-zoom nyo, nangitim yung brake shoe niya eh. Dahil nga sa tumatakbo si customer, nakadikit itong brake shoe dito sa brake drum niya. O mag-adjust na ako mga boss. Sa pag-adjust mga boss, kung makikita nyo, tinutulak ko pababa yung adjuster niya para lumuwag pag inilagay ko itong brake drum. Ayun ang purpose. Pag okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong brake drum. Isentro mo sa stud itong butas ng brake drum mo, tapos itulak mo yan mga boss. O, di ba? Pasok na itong brake drum. Pwede mo na ngayon i-check yung handbrake mo. Na dapat pag hinila mo yung handbrake mo, yung hindi ka na gumagamit ng malakas na power ng braso mo. Dapat pag hila mo, smooth lang, suabe. Yan mga boss, dito na ako. Iangat ko na itong handbrake niya. O di ba mga boss, magaan na siya pag hinihila ko. Dapat ganoon. At dahil sa okay na yan mga boss, ikabit ko na itong gulong. Para makita nyo, pag pinihit ko itong gulong niya, dapat freewheeling. Pinababa ko muna yung handbrake kay customer, tapos ilagay ko na ngayon itong gulong. Kaya kung ganitong klase sasakyan nyo mga boss, kayo na yung gumawa. Madali lang naman. Basta lagi nyo lang tatandaan yung mga nut dito sa gulong, siguraduhin yung mahigpit yan para walang problema. Ikutin ko na itong gulong mga boss. Na dapat pag iniikot ko yan, hindi sabit itong brake shoe niya dito sa brake drum. Yung bang makapit masyado, dapat pre-wheel siya. At dahil nga sa okay na ito mga boss, pwede na kaming mag-road test ni customer ngayon. Siyempre sasama na ako para malaman ko kung okay na ba yung pagkakagawa ko dito sa sasakyan ni customer. Gaya nga ng sinasabi ko, maganda na kasi yung si customer ang humatol dito sa sasakyan niya. Ang check naman natin dito, kung pag tumatakbo siya ng malayo, lulubog yung brake pedal. Sayang yung pinambili nyo ng pyesa. Ako sa mga yan. Mahalaga kasi dyan yung pag preno ka, meron ka agad response. Oo, yan o. Meron na response. Pero yung ano lang, nagtaka lang talaga ako. Bakit siya sumasagad? Lumilip. Ano yun, ako rin kanina eh. Sabi ko bago na. Kaya pag-apak mo, di ba? Daan-daan siya bumababa hanggang sumagad siya. Oo. Hindi, nakakatakot yun kasi pag tumatakbo ka, tapos biglang may tumawid, di ba? Salpo ka na noon. Eh paano pag nakasagad na yun, siyempre paano pa papipigilan yun, di ba? Hindi na mapipigilan yun. Obligado, i-handbrake mo, gumawa ka ng para mapigilan mo. Mm-hmm. Automatic pa naman to, basta bumitaw ka ng preno, aandar talaga siya. Busina mo kaya to, malaki pa naman sa harap oh. Yan. Tsaka hindi ka nakakabahan. Yung pambiglaan sir, yung mga pambiglaan sir, yan, yung mga ganyan pambiglaan. Mabigla naman nasa likod. Hindi, yan kasi ang importante sa akin eh. Pag after kumawa. Ayan. Okay. Dito tayo mag-U-turn sa may dulo. Medyo pahaba-haba mo na takbo. Ngayon, pag sundo sana sa ako, sabi niya, ikaw na mag-drive pa uwi. Mag-drive ko na pa, ano nangyari sa preno nito? Bakit? Okay, kapapalit lang yan. Keso ganito lang. Oo. Kapapalit lang pala eh. Bago eh. Maganda na yung kapit niya. Lakas ng preno no? Tama na, nahilo na ako eh. Ako na ngayon eh. Baligtad. Ewan ko, bigla ako nahilo. Sub kasi ako eh. May ganyan eh, pag sunod-sunod na, nahihilo na ako eh. Yung pag-testing kasi ni customer ng preno mga boss, binibigla-bigla niya kaya nahilo ko. So far okay naman na itong sasakyan ni customer. At para sigurado ako na wala kang problema ito sa ABS niya, i-scan ko yan. Maganda na kasi yung sigurado mga boss para wala din naman akong problema. Lilipat ako dito sa driver side para ma-connect ko na itong scanner ko. At syempre para malaman na rin ni customer yung standing ng mga sensor niya. Siya nga pala mga boss, tip ko lang sa inyo, kapag yung brake fluid nyo at nakita nyo dito sa receiver niya maitim na, maghanap na kayo ng gagawa, papalitan nyo na ng brake fluid. Kasi karamihan sa mga na-encounter ko na problema, lalo na sa mga ganitong sasakyan, pag marumi yung brake fluid hindi kayo nagpapalit,
dun siya nagkakaroon ng problema ng paghina ng preno or paglubog ng brake pedal, o kaya naman yung pinakamagastos, yung ABS nyo, na minsan nagkakaroon siya ng bara. Yun nga mga boss, dahil sa sobrang dumi, na pag hindi natanggal yung dumi sa pamamagitan ng pagbiblade, nako, kung hindi kayo mapupunta sa repair, yung pinakamagastos na, papalitan nyo na yan. Ito na mga boss, tignan natin kung may lalabas na fault code. Ayan, pinabasa niya para malaman natin kung ano resulta. Ayun ang lumabas, no fault code present. Ibig sabihin mga boss, yun na yun. Hindi, ang ibig kong sabihin, wala naman naging problema or lumabas na problema sa pag-scan na ginawa ko. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana lang sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayo nakakakuha ng idea para pag nagpagawa kayo, okay na, meron na kayong alam kahit papaano. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit.